Pinatay nila ako bago pa man ako malagutan ng hininga sa giyera. Habang ako'y nagdurugo't nagmamakaawa sa kalaban, nilulustay nila ang aking dugo at pawis sa isang magarbong mansyon. Patay na si Talia at ang pera niya ay sa atin na. Halakhak ng aking asawa habang yakap ang bago niyang linta. Ngunit hindi nila alam, bumalik ang multo upang bawiin ang lahat. Wawasakin ko ang kanilang palasyo ng kasinungalingan. Ngunit paano kung ang sarili kong anak ay hindi na ako kilala? Mabuti pa ay ibenta na natin ang lumang cabinet na yan, Rudy. Wala nang silbi ang mga gamit ng patay. Nakaka-beast mode lang tingnan sa loob ng bago nating mansyon. Iyan ang mga salitang sumalubong kay Talia. Mga salitang mas matalas pa kaysa sa bayoneta ng mga kalaban sa Mindanao. Nakatayo siya sa labas ng malaking gate ng isang mansyong hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang lupang kinatatayuan nito ay ang dating maliit na bakuran na iniwan niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kamay na puno ng mga pilat at kalyo mula sa mahabang panahon ng pagkakabihag ay mahigpit na nakakapit sa isang dumi-duming manika. Iyon ang regalong pinagpuyatan niyang itahi gamit ang mga retasong tela sa loob ng madilim na selda ng mga rebelde. Tanging inspirasyon niya upang mabuhay at makauwi. Sa kabilang dako ng gate, nakita niya si Rudy, ang kanyang asawa. Hindi na ito ang lalaking umiyak habang hinahatid siya sa terminal noon. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt, may gintong relo, at ang hitsura ay tila isang matagumpay na negosyante. Sa tabi nito ay isang babaeng mas bata, nakasuot ng lunta na pulang bestida, na ang kamay ay nakapulupot sa braso ni Rudy. Mommy Amalia is right, babe. At saka, iyong perang natanggap natin mula sa militar bilang death benefits ni Talia, dapat lang na i-enjoy natin. After all, 5 taon tayong nagluksa. Diba? Sabi ng babae sabay haplos sa dibdib ni Rudy. Tumawa si Rudy. Isang tawang walang bahid ng pagsisisi. You're right, Leticia. 1 milyon din iyon, plus the monthly pension. At least, may silbi rin pala ang pagiging sundalo ng ex-wife ko kahit wala na siya. Halika na sa loob. Baka lumamig pa ang kape nating galing sa mamahaling machine. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Talia. Naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa maduming semento. Ang hangin ay tila naging lason na humahagupit sa kanyang baga. Ang kanyang puso, na nanatiling matatag sa harap ng mga baril at pagsabog, ay tila dinudurog ngayon ng bawat salitang narinig niya. Ang paningin niya ay nagdilim, at ang paligid ay naging isang malabong anino ng dati niyang buhay. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig, at ang tahi-tahing manika ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak ito sa putikan ng walang ingay. Hindi niya naramdaman ang lamig ng lupa o ang hapdi ng kanyang mga lumang sugat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na nagiging abo, ang bawat sakripisyo niya sa gitna ng panganib, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang makapagpadala ng pera sa pamilya, ay tila isang malaking biro. Ngunit ang mas matinding dagok ay hindi pa natatapos. Mula sa gilid ng garahe, sa isang madilim na sulok malapit sa basurahan, may isang maliit na figura ang gumapang palabas. Isang bata, marahil ay 7 taong gulang, na ang balat ay kulay abo sa dumi at ang mga buto ay bakas na bakas sa manipis na katawan. Nakasuot ito ng sando na puno ng butas at ang buhok ay tila hindi na isuklay ng ilang buwan. Iyon si Angelica, ang kanyang munting anghel, ang sanggol na iniwan niya noon na puno ng sigla at tawa. Nakita ni Talia kung paano kinuha ni Angelica ang isang piraso ng matigas na tinapay mula sa sahig. Isang tira-tirang pagkain na tila itinapon na ng mga amo. Bago pa man ito maisubo ng bata, lumabas si Amalia mula sa pintuan ng kusina. Ang dating biyena ni Talia na laging nagmamakaawa ng pera noon para sa gamot
ay mukhang masigla at puno ng alahas. Hoy, batang sinto-sinto! Huwag mong kainin yan dito sa harap ng pinto. Nakakadiri kang tingnan. Doon ka sa likod, sa tabi ng kulungan ng aso. Doon ka nababagay, kasing malas mo ang nanay mong kinuha na ni Satana. Bulyaw ni Amalia sabay hila sa buhok ng bata. Walang boses na lumabas sa bibig ni Angelica. Wala ring iyak. Ang mga mata nito ay nanatiling blangko, tila isang basong basag na wala ng laman. Ang tanging ginawa ng bata ay yumuko at dahan-dahang naglakad palayo. Hila-hila ang kanyang sarili patungo sa dilim. Napahawak si Talia sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilin ang tila sa sabog niyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gibain ang gate at yakapin ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat paghinga ay isang parusa. Nanatili siyang nakalugmok sa labas, isang estranghero sa sarili niyang lupain, isang multo na nakasaksi sa sarili niyang impyerno. Bakit ang mga taong pinag-alayan ko ng buhay ang siya ring nagbaon sa akin sa limot? Ito ba ang kapalit ng 5 taong pagtitiis sa gitna ng kamatayan? Ang makitang ang sarili kong dugo ay itinuturing na basura sa loob ng bahay na itinayo ng aking dugo at luha. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa mansyong nagliliwanag sa gitna ng gabi, habang siya ay nananatiling nasa ilalim ng anino, luhaan at wasak. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang panoorin ang kanilang kaligayahan habang ang aking anak ay nagdurusa sa dilim? Mas madaling harapin ang bala ng mga rebelde sa kagubatan kaysa sa katotohanang mas gusto ng pamilya mo na manatili kang isang malamig na bangkay. Sa gitna ng malakas na ulan, nanatiling nakaluhod si Talia sa putikan. Hinahayaang humalo ang kanyang mga luha sa bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng marangyang mansyon, masaya silang nagtatawanan habang ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng iyon ay nagmumukhang basurang itinapon sa kalsada. Naramdaman ni Talia ang isang mainit na tela na binalot sa kanyang nanginginig na balikat. Isang matandang kamay na magaspang at nanginginig din sa takot ang humawak sa kanya. Diyos ko, Talia, ikaw ba talaga yan? Ang paos na tinig ni Manang Rosa ay humalo sa ingay ng hangin. Buhay ka anak. Hindi nakasagot si Talia. Ang tanging nagawa niya ay ang yumakap sa binti ng matandang katulong. Ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal sa loob ng bahay na yon. Dinala siya ni Manang Rosa sa maliit at tagping-tagping kubo nito sa dulo ng bakuran, malayo sa kinang ng mansyon. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na kandila, nalaman ni Talia ang buong katotohanan. Isang buwan matapos kang mabalitang nawawala, nagsimula na silang gumawa ng paraan. Pagkukwento ni Manang Rosa habang pinupunasan ang putik sa mukha ni Talia. Si Aling Amalia ang nag-utos sa isang kakilala niya sa munisipyo na pekein ang death certificate mo. Sabi nila sa militar, nakita raw ang bangkay mo pero hindi na makilala. Kaya nakuha nila agad ang insurance, ang pension, at lahat ng naipon mo sa bangko. Iyon ang ginamit nilang pampatayo ng bahay na yan at pambili ng mga luho ni Leticia. Hinawakan ni Talia ang kanyang lalamunan. Parang may nakabara doon na hindi niya mailabas. Ang bawat hininga niya ay puno ng pait. At si Angelica, Manang, bakit ganun ang hitsura ng anak ko? Napayuko ang matanda, hindi makatingin ng diretso. Tinuring nilang malas ang bata. Sabi ni Aling Amalia, dahil daw sa bata, kaya ka namatay. Ginawa nilang utusan ang anak mo. Talia, pinapakain ng tira-tira. Pinapatulog sa bodega. Kapag umiyak ang bata, sasabihan nilang baliw at itatago sa dilim. 5 taon siyang hindi nakarinig ng magandang salita.
kaya tuluyan na siyang nawalan ng boses. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kubo. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yari sa yero ay tila naging martilyo na pumapako sa puso ni Talia. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng lungkot, ay unti-unting nagbago. Naging matalas ito, kasing talas ng isang patalim na handang pumatay. Kinuha ni Talia ang isang kalawanging gunting na nakapatong sa mesa ni Manang Rosa. Sa harap ng isang basag na salamin, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa maging maikli at magulo ito. Kinuha niya ang abo mula sa kalan at ipinahid sa kanyang mukha. Pinalamlam ang kanyang kutis at pinatingkad ang pilat na nakuha niya sa digmaan. Simula ngayong gabi, wala na si Talia. Patay na siya, gaya ng gusto nila. Ang boses niya ay naging malamig at walang emosyon. Ako na si Tala, isang pipi at bingi na kamag-anak mo na galing sa probinsya. Manang, kailangan mo akong maipasok sa bahay na yan bilang katulong. Pero Talia, delikado ang gagawin mo kapag nalaman nila. Ang babala ni Manang Rosa. Hindi nila ako makikilala. Sa loob ng 5 taon, ang tanging naaalala lang nila sa akin ay ang perang ipinapadala ko. Para sa kanila, isa lang akong ATM na ngayon ay naging bangkay na. Sagot ni Talia habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang mahiyaing yarsang sundalo, kundi isang mandirigma na handang pumasok sa impyerno para sa kanyang anak. Kinabukasan, sa loob ng malawak na kusina ng mansyon, nakatayo si Tala sa harap ni Amalia. Ang matandang babae ay nakasuot ng isang mamahaling bestidang pambahay, may hawak na pamaypay at tila isang reyna na nagdedesisyon sa buhay ng kanyang mga alipin. Sigurado ka ba rito, Rosa? Mukhang may sakit ang isang ito at ang pangit ng mukha, may pilat pa. Ang mapanglait na sabi ni Amalia habang tinitingnan si Talia mula ulo hanggang paa. Opo, Aling Amalia, malakas po yan at masipag. At ang pinakamaganda po, hindi yan makakapagsalita o makakarinig ng mga chismis dito sa loob dahil pipi at bingi po siya. Kahit magmura pa kayo rito, wala siyang pakialam. Paliwanag ni Manang Rosa ayon sa kanilang plano. Tila nagliwanag ang mukha ni Amalia sa narinig. Pipi, iyan ang gusto ko. Ayoko ng mga katulong na mahaba ang dila at nagkakalat ng kwento sa labas. Sige, tanggap na siya. Pero huwag kang aasa ng malaking sahod, ha? Pakain at tirahan lang. Dahil palamunin na nga itong batang sinto-sinto rito. Dadagdag pa kayo. Yumuko si Talia ng napakababa. Itinatago ang galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang dumi ng sahig sa kanyang mga paa, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay narito na siya. Biglang pumasok si Leticia sa kusina, may dalang baso ng gatas. Mami, sino itong pangit na ito? Baka may kuto yan, ha? Huwag niyo iyang palapitin sa mga gamit ko. Hindi kumibo si Talia. Nanatili siyang nakayuko, tila isang ribultong walang pakiramdam. Ngunit sa ilalim ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso niya ay isang panunumpa. Lustayin niyo ang pera ko, saktan niyo ang katawan ko, pero sa bawat araw na nandito ako, bibilangin ko ang bawat luha ng anak ko na babayaran niyo ng buo. Tala, simulan mo nang linisin ang kulungan ng aso at ang bodega sa likod. Doon ka na rin matutulog kasama ang batang iyon. Ang utos ni Amalia bago tumalikod at naglakad palayo habang maririnig ang kalansing ng kanyang mga gintong alahas. Habang naglalakad si Talia patungo sa madilim na bodega, naramdaman niya ang isang pares ng maliliit at takot na mga mata na nakatingin sa kanya mula sa likod ng isang lumang cabinet. Iyon si Angelica. Tumigil si Talia, ngunit hindi siya lumapit. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Ang anak na hindi na siya nakikilala. Ang anak na itinuturing na basura
sa sarili nilang tahanan. Isang tahimik na pangako ang namutawi sa kanyang isipan. Konting tiis na lang, anak. Nandito na si Mama. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli. Ngunit bago pa man makahakbang si Talia, biglang bumalik si Amalia sa pinto ng kusina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa likod ni Tala. Teka! Ang tawag ng matanda. Dahilan upang tumigil ang mundo ni Talia. Dahan-dahang lumapit si Amalia. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sahig ay tila isang babala. Hinawakan niya ang balikat ni Talia at sa pilitan itong hinarap sa kanya. Inilapit ni Amalia ang kanyang mukha, sinisiyasat ang bawat linya ng pilat at ang mga mata ni Talia sa ilalim ng liwanag ng araw. Bakit parang pamilyar sa akin ang mga mata mo? Ang tanong ni Amalia. Ang boses ay puno ng hinala na nakakapagpatahimik sa buong paligid. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? May balak ka bang magnakaw sa amin? Sabihin mo sa akin, nakakaintindi ka ba? O talagang hangin lang ang laman ng utak mo? Ang bulyaw na yon ni Amalia ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan. Nakaluhod si Talia sa makintab na sahig ng sala. Ang sahig na binayaran niya mula sa kanyang mga allowance noong nasa training pa siya sa militar. Ngayon, hawak niya ang isang pirasong bunot. Pilit na pinapakintab ang bawat sulok ng mansyon habang ang kanyang biyenan ay nakatayo sa kanyang harapan. Naniningkit ang mga mata sa hinala. Nanatiling nakayuko si Talia. Itinikom niya ang kanyang bibig hanggang sa maramdaman niya ang pait ng sarili niyang laway. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit pinilit niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, gumagawa ng mga random at walang kahulugang senyas, isang pag-arte na siya ay isang pipi na nalilito. Tisk, nakakairita ka talaga. Layas, doon ka sa kusina. Tulungan mo si Rosa. At siguraduhin mong malinis ang bawat sulok. Kung hindi, wala kang kakainin ngayong gabi. Sabi ni Amalia sabay tabig sa balikat ni Talia gamit ang kanyang mamahaling tsinelas. Tumayo si Talia nang walang imik. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa bawat sulok ng bahay na yon, nakikita niya ang mga alaala ng kanyang pagsasakripisyo. Ang malaking TV na pinapanood ni Leticia habang tumatawa ay katumbas ng 3 buwan niyang pagpupuyat sa kampo. Ang malambot na sofa kung saan nakahiga si Rudy ay bunga ng mga gabing nakadapa siya sa putikan habang umuulan ng bala. Babe, pakisabi naman dyan sa bagong katulong na labhan ng maayos ang mga silk dress ko. Last time, parang may amoy pawis pa. Sabi ni Leticia habang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Tumango lang si Rudy, hindi man lang tiningnan ang direksyon ni Talia. Hoy Tala, gawin mo ang sinabi ni Leticia at siguraduhin mong hindi ka lalapit sa kwarto namin nang walang paalam. Understood? Gusto ni Talia na sumigaw. Gusto niyang sabihin na, Rudy, asawa mo ako. Ako ang nagbayad para sa telang suot mo. Ako ang nagpakain sa'yo noong wala kang trabaho. Pero ang boses niya ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng puot. Tanging ang mahigpit na pagkakahawak niya sa balde ang nagpakita ng kanyang dusa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik. Ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking minahal niya. Pagdating sa kusina, nakita niya si Manang Rosa na abalang naghahanda ng pagkain. Sa isang maliit na bangko sa tabi ng basurahan, nakaupo si Angelica. Ang bata ay nakatingin sa sahig, tila may sariling mundong puno ng dilim. Isang platong plastik na may lamang konting kanin at sabaw ng monggo na halos wala ng sahog ang nasa harap nito. Pasensya ka na, Tala, bulong ni Manang Rosa habang binibigyan si Talia ng isang pirasong tuyo. Iyan lang ang natira. Sabi ni Aling Amalia, huwag daw tayong mag-aksaya ng pagkain dahil mahal ang bilihin. Tiningnan ni Talia ang masaganang ulam na dinala ni Manang Rosa
Sa hapagkainan ng pamilya Santos sa kabilang silid, may litson kawali, may hipon, at sari-saring prutas. Ang amoy ng masarap na pagkain ay humahalo sa amoy ng basurahan sa tabi ni Angelica. Ang munting bata ay nagsimulang sumubo gamit ang kanyang maruming kamay. Walang reklamo, walang imik. Naramdaman ni Talia ang isang mainit na hapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom, ngunit ang mas matinding gutom ay ang kinalalagyan ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang tuyo at dahan-dahang inilagay sa plato ni Angelica. Nag-angat ng tingin ang bata. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong kislap ng pagtataka sa mga mata ni Angelica. Tila tinatanong kung bakit ang estrangherong ito ay nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Ngunit mabilis ding nawala iyon at bumalik ang bata sa pagkain. Maya-maya pa, pumasok si Leticia sa kusina upang kumuha ng juice. Nakita niya si Angelica na kumakain ng tuyo. Gross! Bakit may tuyo dito? Ang baho! Nakakasira ng appetite! Bulyaw ni Leticia. Lumapit siya at sadyang tinabig ang plato ni Angelica. Tumapon ang kanin at tuyo sa maduming sahig. Ang dungis mo talagang bata ka. Mana ka sa nanay mong pulubi. Nagsimulang manginig ang balikat ni Angelica. Hindi siya umiyak, pero ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na napakapit sa kanyang damit. Hindi na nakapagpigil si Talia. Tumayo siya at humarang sa gitna ni Leticia at Angelica. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Nakalimutan niya ang kanyang papel bilang isang pipi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkauhaw na protektahan ng kanyang anak. O bakit ganyan ka makatingin? Gusto mo rin bang masampal? Hamon ni Leticia. Itinaas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang bawat hininga ni Talia ay punong-puno ng panganib. Ang kanyang katawan ay automatikong naging alerto. Isang posisyon ng isang sundalong handang lumaban. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Leticia, isang matinis na tili ang bumasag sa tensyon mula sa loob ng bodega. Isang sigaw na punong-puno ng takot at sakit. At ang sigaw na yon ay hindi galing kay Angelica. Tulong! Rudy! Mommy! Itago niyo ang batang yan sa bodega. Nakakasira ng mood ang hitsura niya sa gitna ng paghahanda natin para sa party. Ang bulyaw ni Amalia na umalingaw-ngaw sa malinis na pasilyo ng mansyon. Ipinagtulakan ni Leticia ang maliit na si Angelica patungo sa madilim na silid sa dulo ng bahay. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga balikat ay nakakukot. Tila isang hayop na sanay na sa hagupit ng amo. Hindi nagtagal ay narinig ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na pinto at ang pag-ikot ng susi sa labas. Ikinulong nila ang isang 7 taong gulang na bata sa loob ng silid na walang bintana at walang ilaw. Nakatayo si Talia sa anino ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Naramdaman niya ang malapot at mainit na likido, ang sarili niyang dugo, na nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga sugat, ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kanyang kalooban. 5 taon siyang nabulok sa isang madilim at masukal na kulungan sa Mindanao. Tinitiis ang gutom at ang pagpapahirap ng mga rebelde dahil sa isang pangarap, ang muling mayakap ang kanyang anak sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ngunit heto siya ngayon, malaya na sana, pero kailangang maging piping saksi sa pagtrato sa kanyang anak bilang isang basurang itinatago sa dilim. Naghintay si Talia hanggang sa maging tahimik ang buong bahay. Nang marinig niya ang malakas na hilik ni Amalia mula sa itaas at ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa kwarto ni na Rudy at Leticia, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bodega. Gamit ang isang maliit na alambre na itinago niya mula sa bakuran,
Buong ingat niyang kinalikot ang luma at kalawanging lock ng pinto. Ang kanyang bawat galaw ay maingat. Ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bawat kaluskos sa paligid. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Ang amoy ng alikabok, amag at luma na gamit ang sumalubong sa kanya. Sa pinakamadilim na sulok, nakita niya ang isang maliit na figura. Nakabaluktot si Angelica, ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib, tila sinusubukang maging maliit hangga't maaari upang hindi mapansin ang anumang panganib sa dilim. Angelica, ang bulong ni Talia sa kanyang isipan dahil alam niyang hindi siya pwedeng magsalita ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at sementadong sahig. Ngunit nang maramdaman ng bata ang presensya ng isang tao, imbes na lumapit, ay lalo itong nagsisiksik sa sulok. Naglabas si Angelica ng isang mahina at garalgal na tunog mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng takot. Nang hawakan ni Talia ang maliit nitong braso, biglang nanlaban ang bata. Mabilis nitong ibinaon ang kanyang mga ngipin sa braso ni Talia. Naramdaman ni Talia ang matinding sakit. Ang talas ng mga ngipin ng kanyang anak na pilit siyang itinataboy. Ngunit hindi siya bumitiw. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Hinayaan niyang kagatin siya ni Angelica. Hinayaan niyang ibuhos ng bata ang lahat ng puot at takot nito sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa sakit ng kagat, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang sarili niyang anak ay itinuturing siyang isang kaaway. Shh! Ang tanging hininga na inilabas ni Talia habang dahan-dahang hinahaplos ang magulong buhok ng bata. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang tahitahing manika, ang manikang nahulog sa putikan noong unang gabi ng kanyang pagdating. Napalihim niyang nilabhan at pinatuyo. Ipinatong niya ito sa kandungan ni Angelica. Sa ilalim ng kaunting liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, nakita ni Talia ang pagbabago sa mga mata ng bata. Tumigil ang panginginig ni Angelica. Ang kanyang mga ngipin ay dahan-dahang bumitaw sa braso ni Talia. Ang maliliit na daliri ng bata ay nagsimulang humawak sa magaspang na tela ng manika. May kung anong alaala, ang tila gumising sa loob ng naguguluhan nitong isipan. Ang manikang yon ay may amoy na pamilyar, isang amoy ng pag-ibig na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Dahan-dahang sumandal si Angelica sa dibdib ni Talia. Wala pa ring salita, wala pa ring tinig, ngunit ang pagtitiwalang yon ay sapat na upang madurog ang puso ng isang ina. Ipinikit ni Talia ang kanyang mga mata habang dinarama ang bawat hininga ng kanyang anak. Sa loob ng madilim at mabahong bodegang iyon, naramdaman ni Talia ang pinakasagradong sandali ng kanyang buhay. Patawarin mo ako, anak. Ang pagsusumamo ni Talia sa katahimikan ng kanyang puso. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mag-isa sa dilim, pero hinding-hindi na ako aalis. Babawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto. Magkayakap sa gitna ng mga lumang kahon at alikabok, hanggang sa maramdaman ni Talia ang pagbigat ng katawan ni Angelica. Tanda na nakatulog na ito sa pagod at gutom. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang marinig ni Talia ang mabibigat na yabag ng mga paa mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay palapit ng palapit. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Rudy. Ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, pero ngayon ay nagbibigay ng matinding panganib. Ma, nasaan ang susi ng bodega? May kukunin lang akong alak para sa mga tropa ko bukas, ang sabi ni Rudy. At ang tunog ng kanyang kamay na humahawak sa doorknob ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Talia. Napatitig si Talia sa tulog na anak. Wala siyang mapagtataguan sa loob ng maliit na silid. Ang bawat segundo ay tila isang mitya ng bombang malapit ng sumabog. Anong gagawin ng isang ina
Kapag ang lalaking dati niyang mahal ang siyang naging mitya ng kanyang kapahamakan, kailan magtatapos ang pagiging multo ko sa sarili kong tahanan? Nasaan na ba ang susi na yon? Ma, alam mo namang ayaw ko ng pinaghihintay ako. Ang boses ni Rudy ay puno ng iritasyon habang kinakalampag ang pinto ng bodega. Sa loob, ang bawat hibla ng katawan ni Talia ay naging kasing tigas ng bakal. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, dahan-dahan niyang binuhat si Angelica at isiniksik sa pagitan ng dalawang malaking cabinet na puno ng mga lumang dyaryo. Pagkatapos, mabilis siyang gumapang patungo sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng bigas sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Ang tunog ng susi na pumasok sa trangka ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, kasabay ng amoy ng alak at mamahaling pabango na suot ni Rudy. Isang amoy na dati ay nagpapakalma kay Talia, pero ngayon ay nagpapasuka sa kanya. Pesteng bodega ito, napakabaho. Reklamo ni Rudy habang naglalakad papasok. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon kung nasaan ang kanyang anak. Halos matapakan na niya ang dumiduming binti ni Angelica, pero wala siyang pakialam. Ang tanging hinahanap niya ay ang mga kahon ng imported na alak na itinatago ni Amalia para sa mga bisita. Habang nakatago sa dilim, pinanood ni Talia ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Nakita niya kung paano nito kinuha ang 2 bote ng alak nang walang bahid ng konsensya, habang ang sarili nitong dugo at laman ay natutulog sa gitna ng alikabok at amag. Gustong lumabas ni Talia at sakalin si Rudy, pero naramdaman niya ang maliit na kamay ni Angelica na humawak sa dulo ng kanyang damit sa ilalim ng cabinet. Ang paghawak na yon ang nagpigil sa kanya. Hindi pa ngayon, Talia. Hindi pa ngayon. Nang sa wakas ay lumabas si Rudy at muling ikinandado ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Talia, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng manatili doon ng matagal. Bago sumikat ang araw, kailangan niyang makahanap ng paraan upang protektahan ang kanyang sarili sa batas dahil sa ngayon, isa siyang patay na walang pangalan. Kinabukasan, isang marangyang sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang lalaki ang bumaba, matangkad, disente, at may bitbit na leather briefcase. Siya si Attorney Mateo Valderrama, ang abogado na kinuha ni Amalia upang ayusin ang huling bahagi ng paglilipat ng mga ari-arian ni Talia sa pangalan ni Leticia. Inutusan ni Amalia si Tala na dalhan ng kape ang bisita sa garden. Habang papalapit si Talia, narinig niya ang pag-uusap. Attorney Mateo, tapusin na natin ang mga papeles na ito. Gusto ko nang maayos ang lahat bago ang anibersaryo ni na Rudy at Leticia. Ayoko ng anumang aberya, ang sabi ni Amalia habang humihigop ng tsa. Mrs. Santos, may mga dokumento pa kasing kulang. Ang death certificate ni Talia Santos ay may ilang inconsistencies sa records ng militar. Kailangan ko munang kumpirmahin ang mga ito. Seryosong sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng integridad, malayo sa mga mapagpanggap na tao sa loob ng bahay na yon. Nabitawan ni Talia ang kutsara sa tray na lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng sementadong sahig. Agad siyang yumuko upang pulutin ito. Itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang gulugulong buhok. Oh, heto na pala ang kape mo. Attorney, pagpasensyahan mo na itong bagong katulong, pipi at bingi yan, medyo lampa pa. Wika ni Amalia nang may halong pangungutya. Tumayo si Mateo upang tanggapin ang kape. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa pag-abot ng tasa, naramdaman ni Talia ang isang kuryente ng takot at pag-asa. Tiningnan siya ni Mateo sa mga mata, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang maskara. Hindi tulad ni Rudy na itinuturing siyang basura, ang tingin ni Mateo ay puno ng respeto at kuryosidad. Salamat, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatuon sa pilat sa mukha ni Talia. Nang makaalis si Amalia upang sagutin ang isang tawag, mabilis na kumilos si Talia. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang dokumentong nakuha niya mula sa military base bago siya pumunta rito at palihim itong inilagay sa ilalim ng platito ng kape ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang papel. Hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon sa harap ng mga sa ng mansyon. Tahimik niyang inubos ang kanyang kape at nang tumayo siya upang magpaalam, muli niyang tiningnan si Talia. Sa pagkakataong ito, may kasamang isang maliit na pagtango, isang senyas na nakuha niya ang mensahe. Aalis na ako, Mrs. Santos. Babalik ako sa susunod na linggo para sa final signature. Pero bago yon, kailangan kong bisitahin ang puntod ni Talia para sa personal kong verification, sabi ni Mateo. Napansin ni Talia ang bahagyang panginginig ng kamay ni Amalia sa narinig. Bakit kailangan pa yon, attorney? Patay na ang tao. Hayaan na nating mamahinga. Standard procedure, Mrs. Santos. Standard procedure. Sagot ni Mateo bago naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Nang dumaan si Mateo sa tabi ni Talia, bumulong ito sa isang paraan na tanging siya lang ang makakarinig. Mag-iingat ka sa loob ng bahay na ito, Tala. O kung sino ka man talaga. Naiwan si Talia na nakatayo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong pag-asa. Sa gitna ng impyernong ito, nakahanap siya ng isang kakampi. Ngunit ang kaligayahan niya ay naputol nang marinig niya ang malakas na pagbasag ng baso mula sa itaas na kwarto, kasunod ng boses ni Leticia na sumisigaw sa galit. Anong ginagawa mo sa gamit ko, batang sinto-sinto? Huwag mong hahawakan ang alahas ko. Huwag mong hahawakan ang mga bagay na hindi para sa'yo dahil kahit kailan, hindi ka magiging parte ng marangyang buhay na ito. Anak ka lang ng isang bangkay, kaya huwag kang umasta na parang may karapatan ka sa bahay na ito. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leticia ay tila mga patak ng asidong tumatama sa puso ni Talia. Nakatayo si Talia sa bukana ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa pa mula sa paglilinis ng banyo, habang pinapanood ang marahas na paghila ni Leticia sa manipis na braso ni Angelica. Ang dahilan? Isang mumurahing kwintas na gawa sa plastik na nakita ng bata sa ilalim ng kama. Isang bagay na sa tingin ni Angelica ay baka pagmamay-ari ng kanyang nawawalang ina. Ilang beses na umalingaw-ngaw ang tunog ng palad na tumama sa balat sa loob ng silid. Hindi sumisigaw si Angelica. Ang tanging naririnig ay ang mabibilis at gulat na paghinga ng bata sa bawat hampas na tinatanggap nito. Ang katahimikan ni Angelica ang mas lalong nagpapakulo sa dugo ni Talia. Ang bata ay tila sanay na sa sakit. Tila tinanggap na niya na ang mundo ay sadyang malupit. Napahawak si Talia sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa kahoy hanggang sa maramdaman niya ang maliliit na hibla nito na bumaon sa kanyang balat. Ang bawat sampal ni Leticia ay parang sampal na rin sa kanyang sariling muka. Gusto niyang sumugod, gusto niyang itulak ang babaeng ito mula sa bintana. Ngunit ang anino ng bawat sakripisyo niya sa Mindanao ay nagpapaalala sa kanya, magtiis ka, Talia, kapag nabigo ka ngayon, habang buhay silang magtatagumpay. Mami Amalia, tingnan niyo itong batang ito. Ninanakawan na ako sa loob mismo ng kwarto ko. Pagsusumbong ni Leticia nang makita ang matandang papalapit. Lumapit si Amalia, hindi upang awatin ang pananakit, kundi upang dagdagan pa ang lason. Iyan ang hirap sa batang iyan, na mana ang pagiging makati, ang kamay sa nanay niya. Akala mo, kung sinong bayani ang Talia na yon. Pero tingnan mo, nag-iwan ng isang salot na anak dito sa atin. Napapikit si Talia. Ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng pait. Paano nagagawang baluktutin ng mga taong ito ang katotohanan? Siya ang nagpadala ng bawat sentimo upang mabayaran ang utang ni Amalia.
Siya ang halos mamatay sa gutom para lamang may maipakain sa pamilyang ito. At ngayon, sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang dangal at ang kanyang anak ay dinudurog ng mga taong nabubuhay sa kanyang dugo at pawis. Bakit ba ang kadiliman ay laging mas mabilis kumalat kaysa sa liwanag? Kailan ba magbabayad ang mga taong ang puhunan sa buhay ay ang paninira sa mga taong wala ng laban? Inutusan ni Amalia si Tala na linisin ang kalat sa kwarto ni Leticia habang dinala nila si Angelica sa labas upang parusahan sa ilalim ng sikat ng araw. Habang nagpupunas ng sahig, napansin ni Talia ang isang bagay sa ilalim ng dresser ni Leticia. Isang maliit na sobre na may tatak ng isang pawn shop. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nilalaman nito. Isang resibo ng pagsasanla para sa isang singsing. Ang mismong wedding ring ni Talia na kinuha ni Rudy mula sa kanyang mga gamit. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang petsa. Isinanla ito ni Leticia noong nakaraang linggo lang. At hindi lang iyon, may kasama itong isang sulat na punong-puno ng matatamis na salita mula sa isang lalaking nagngangalang Ben. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang kilabot. Si Leticia ay nagtatraidor din kay Rudy. Ang babaeng ipinalit ni Rudy sa kanya ay hindi rin tapat dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia sa gitna ng kanyang dusa. Ang palasyo na itinayo nila sa kasinungalingan ay mayroon palang mas malalim na bitak sa pundasyon. Nang dumaan ang gabi, habang ang lahat ay natutulog na, dinalhan ni Talia ng malamig na tubig at basang tela ang kanyang anak sa madilim na bodega. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mapulang pisngi ni Angelica. Ang bata ay nakatingin lang sa kanya. Ang mga mata ay puno ng katanungan. Kinuha ni Talia ang kamay ng bata at dahan-dahang iginuhit ang isang puso sa palad nito gamit ang kanyang daliri. Isang tahimik na komunikasyon ng pag-ibig na walang salita. Sa sandaling iyon, ang lamig ng bodega ay tila nawala, napalitan ng init ng isang pangakong hindi mapapako. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabulabog nang marinig ni Talia ang mahinang tunog ng gate sa likod ng bahay. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bodega at nakita niya si Leticia na lumabas. May balot na panyo sa ulo upang hindi makilala at nakipagtagpo sa isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lalaki ay iniabot ang isang maliit na pakete kay Leticia at ang kapalit nito ay isang mahigpit na yakap. Nakita ni Talia ang bawat galaw nila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito na ang hinahanap niyang pagkakataon. Isang lason na gagamitin niya upang wasakin ang pamilyang ito mula sa loob. Anong gagawin ni Rudy kapag nalaman niyang ang babaeng pinakasalan niya gamit ang pera ng patay niyang asawa ay niloloko rin siya sa sarili niyang bakuran? Hanggang saan aabot ang pagbubulag-bulagan ng isang lalaking tinalikuran ang tunay na nagmamahal sa kanya? May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga sugat na mas malalim pa sa balat at mas masakit pa sa bali ng buto. Habang naglalakad si Talia patungo sa palengke, bit-bit ang dalawang mabibigat na basket, naramdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang mabigat na pasanin. Ang sikat ng araw ay humahagupit sa kanyang likuran, ngunit ang mas matinding init ay nagmumula sa kanyang kalooban. Isang nagbabagang galit na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang piping anyo. Inutusan siya ni Amalia na bumili ng mga pinakamahal na sangkap para sa isang espesyal na hapunan dahil darating ang ilang mga opisyal ng munisipyo na kailangang paamuhin ni Rudy. Habang tinitingnan ni Talia ang listahan, hindi niya mapigilang mapait na mapangiti. Ang perang pambili ng mga luho nila ay ang perang dapat sana ay para sa edukasyon at kinabukasan ni Angelica. Sa gitna ng siksikan at ingay ng palengke, kung saan ang amoy ng sariwang isda ay humahalo sa halimuyak ng mga hinog na mangga, nakita ni Talia ang pamilyar na sasakyan ni Attorney Mateo. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang botika. Alam ni Talia
na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na pinapanatili ang kanyang hitsura bilang isang hamak na katulong na hirap sa kanyang pasan. Nang bumaba si Mateo mula sa sasakyan, sinadya ni Talia na mabangga ang balikat nito, dahilan upang malaglag ang isa sa kanyang mga basket. Ang mga kamatis at sibuyas ay nagkalat sa kalsada, gumugulong sa pagitan ng mga paa ng mga naglalakad. Naku, pasensya na miss, hayaan mong tulungan kita, ang agad na sabi ni Mateo. Lumuhod ang abogado upang pulutin ang mga nagkalat na gulay. Habang abala ang mga tao sa paligid, mabilis na iniabot ni Talia ang isang maliit na lukot na papel kasama ang isang pirasong gulay na iniabot niya kay Mateo. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa loob ng isang sandali. Isang pagdikit na puno ng kaba at pag-asa. Tumingin si Talia ng diretso sa mga mata ni Mateo. Isang tingin na nagsusumamo. Isang tingin na nagsasabing, "Tulungan mo ako." Naramdaman ni Mateo ang bigat ng papel sa kanyang palad. Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-unawa. Mag-iingat ka sa paglalakad ng tala. Mabigat ang iyong pasan. Baka hindi mo na kayanin. Ang makahulugang sabi ni Mateo bago tumayo at pumasok sa kanyang sasakyan. Nang makabalik si Talia sa mansyon, sinalubong siya ng isang matalas na tinig mula sa veranda. Nakatayo doon si Leticia, nakapamaywang at may hawak na baso ng wine. "Bakit ang tagal mo? Alam mo namang ayaw ni Mami Amalia na pinaghihintay ang mga bisita. Baka kung saan-saan ka pa naggagala? Ha? O baka naman naghahanap ka ng lalaki sa palengke?" Pangungutya ni Leticia. Yumuko si Talia, itinatago ang kanyang muka. Naramdaman niya ang pagnanais na isampal sa muka ng babaeng ito ang nalaman niyang lihim tungkol kay Ben, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang pagkaing mas masarap ihain kapag malamig na. Pumasok si Talia sa kusina at sinimula ng pagluluto. Ang bawat hiwa niya sa karne ay tila paghiwa sa mga kasinungalingan ng pamilyang Santos. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang opisina, binabasa ni Mateo ang sulat ni Talia. Pawn shop receipt numero 882. Ang singsing ng patay ay nasa kamay ng buhay na linta. Itanong mo kay Ben kung magkano ang halaga ng katapatan ni Leticia. Napaatras si Mateo sa kanyang upuan. Ang misteryong bumabalot kay Tala ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Sino ang babaeng ito na tila alam ang bawat dumi sa loob ng mansyon? At bakit tila mas masakit para sa kanya ang makitang nagdurusa ang batang si Angelica kaysa sa sarili niyang hirap? Nang gabing iyon, habang ang mga bisita ay masayang nagtatawanan sa garden, inutusan ni Amalia si Talia na dalhan ng basura sa labas. Pagdaan ni Talia sa gilid ng garahe, nakita niya si Leticia na mabilis na pumasok sa isang madilim na sulok, may kausap sa cellphone at tila balisa. "Sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag ngayon. Malapit na ang anibersaryo, Ben. Kapag nakuha ko na ang share ko sa lupa, aalis na tayo rito. Konting tiis na lang." Ang mahinang bulong ni Leticia na narinig ni Talia mula sa likod ng malalaking paso ng halaman. Napahinto si Talia. Ang kanyang pandinig ay naging kasing talas ng isang mangangaso. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leticia, lalong tumitibay ang kanyang plano. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Iyon si Rudy. May hawak itong bote ng alak at tila kanina pa nakatingin sa direksyon ni Natalia at Leticia. Ang kanyang muka ay madilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kalasingan. "Tala, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Ang tanong ni Rudy, ang boses ay paos at tila may halong panganib. Ang tibok ng puso ni Talia ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay naging kasing bigat ng isang hatol.
Kapag nahuli siya rito, maaaring ito na ang katapusan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Anong gagawin ni Talia kapag ang lalaking dati niyang pinagkatiwalaan ay hinarap siya sa gitna ng kanyang mga lihim? Kaya ba niyang panatilihin ang kanyang maskara habang ang katotohanan ay iunti-unti nang sumusulpot mula sa ilalim ng lupa? Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang bawat kilos mo sa loob ng bahay na ito? Masyado kang matalas para sa isang piping katulong tala. Ang boses ni Rudy ay puno ng lason habang papalapit siya kay Talia sa madilim na sulok ng garahe. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa garden, isang kombinasyong nakakasuka para kay Talia. Hinawakan ni Rudy ang braso ni Talia ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nanatiling nakayuko si Talia. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, ang mga kamay na ito ni Rudy, ang huling bagay na nagbigay sa kanya ng init at seguridad bago siya umalis patungong Mindanao. Ngayon, ang parehong mga kamay na yon ay nagbibigay lamang sa kanya ng takot at pagkamuhi. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pilit na iniisip ang kanyang papel bilang isang piping alipin. Bakit ka nakikinig sa usapan ni Leticia? May balak ka bang gumawa ng kwento? Ang tanong ni Rudy habang lalong hinahawakan ng mas mahigpit ang braso ni Talia. Bago pa man makagawa ng anumang senyas si Talia, biglang lumabas si Leticia mula sa dilim. Ang kanyang muka ay silyado ng makapal na makeup, ngunit bakas pa rin ang kaba sa kanyang mga mata na agad niyang pinalitan ng isang mapang-asar na ngiti. Babe, ano ba yung ginagawa mo? Pinapatulan mo yung piping yan. Hayaan mo na siya. Baka naghahanap lang yan ng basurang itatapon. Sabi ni Leticia habang hinahila ang braso ni Rudy palayo kay Talia. Halika na sa loob. Baka mahamugan ka pa. Hayaan mo na yung pangit na yan. Tiningnan ni Rudy si Talia sa huling pagkakataon bago sumunod kay Leticia. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa, ngunit ang kalasingan at ang manipulasyon ni Leticia ay mas nanaig. Siguraduhin mo lang na wala kang nakita o narinig, tala. Dahil kapag napatunayan kong nagmamanman ka, hindi ako magdadalawang isip na itapon ka sa labas. Nang makaalis ang dalawa, unti-unting binitawan ni Talia ang hanging kanina pa niya kinukulong sa kanyang baga. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginig sa galit at dusa. Pumasok siya sa lobby. Sa loob ng bodega, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang malaya siyang maging isang ina. Kahit sa gitna ng kadiliman, doon sa ilalim ng isang manipis na kumot, nakita niya si Angelica. Ang bata ay gising. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Nang makita ni Talia, hindi na lumayo ang bata. Sa halip, dahan-dahang iniabot ni Angelica ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Talia. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa buong pagkatao ni Talia. Ito ang unang pagkakataon na si Angelica ang unang gumawa ng hakbang upang kumonekta sa kanya. Dahan-dahang humiga si Talia sa tabi ng bata. Ang kanilang mga katawan ay nagbibigay ng init sa isa't isa sa gitna ng malamig na semento. Isang mahinang bulong ang narinig ni Talia. Halos hindi ito marinig. Tila isang hangin lamang na dumaan, ngunit para kay Talia, iyon ay mas malakas pa sa anumang pagsabog na narinig niya sa giyera. Ang tinig ng kanyang anak. Ang tinig na matagal nang ninakaw ng takot at kalupitan. Ulit ni Angelica habang isinisiksik ang kanyang mukha sa leeg ni Talia. Napaiyak si Talia ng walang tunog. Ang bawat patak ng kanyang luha ay simbolo ng bawat taong nawala sa kanila. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng pagtatrabaho bilang katulong, ang bawat sampal ni Leticia at ang bawat insulto ni Amalia ay tila naging sulit. Ang kanyang anak ay bumabalik na sa kanya,
Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Kinaumagahan, habang naghahanda ng almusal si Talia, narinig niya ang boses ni Amalia sa telepono mula sa kabilang kwarto. Ang boses nito ay puno ng excitement at pagkagahaman. Oo, sigurado na yon. Ang mga papeles para sa transfer ng lupa sa pangalan ni Leticia ay malapit na matapos. Pagkatapos ng party, pwede na nating dalhin ang batang sinto-sinto sa pasilidad na sinasabi mo. Ayoko nang makita ang mukha ng batang yan dito sa bahay ko. Masyado siyang maraming naaalala na dapat nang ibaon sa lupa. Nabitawan ni Talia ang hawak niyang basahan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa takot. Balak nilang ilayo si Angelica. Balak nilang itago ang bata sa isang lugar kung saan hinding-hindi na niya ito mahahanap. Ang bawat plano niya ng paghihiganti ay tila kailangang madaliin. Ang orasan ay nagsimula nang tumakbo ng mas mabilis. Ang anibersaryo ay malapit na at kasabay nito ang pagtatapos ng pagtitiis ni Talia. Ngunit paano niya maililigtas ang kanyang anak kung ang kalaban niya ay ang mismong batas na ginagamit ni na Amalia laban sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang kumatok sa pinto ng kusina. Isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang nakatayo doon. Hindi si Mateo, kundi isang lalaking may madilim na aura at tila laging may itinatago. Nandito ba si Leticia? Sabihin mo sa kanya, nandito na si Ben. Anong ginagawa mo rito? Ang lakas ng loob mong magpakita sa pamamahay na ito. Ang mahinang bulyaw ni Leticia ay puno ng kaba habang mabilis niyang hinihila si Ben patungo sa gilid ng garden. Malayo sa paningin ni Rudy na kasalukuyang natutulog dahil sa kalasingan. Si Talia, na kunwaring naglilinis ng mga bintana sa kusina, ay nakamasid sa bawat galaw nila. Ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bawat bulong, bawat gasgas ng tsinela sa damuhan, at ang mabilis na paghinga ni Leticia na bakas ang takot na mabisto. Kailangan ko ng pera, Leticia. Sabi mo, madali lang makuha ang share mo sa ari-arian ng patay mong karibal. Hindi ako pwedeng maghintay ng matagal. Mainit na ang mga pulis sa akin dahil sa mga pekeng dokumento na ginawa natin. Ang boses ni Ben ay malamig at puno ng pagbabanta. Magtiis ka. Malapit na ang party. Kapag nailipat na sa pangalan ko ang lahat, aalis na tayo rito. Pero ngayon, umalis ka na bago ka pa makita ni Rudy. Sagot ni Leticia habang mabilis na kumuha ng ilang libong piso mula sa kanyang pitaka at isinaksak ito sa bulsa ng lalaki. Pinanood ni Talia ang tagpong iyon ng may halong pait at pait sa kanyang kalooban. Ito ang babaeng ipinalit ni Rudy sa kanya. Isang babaeng naghihintay lamang ng pagkakataon na limasin ang lahat at iwan siyang luhaan. Ang bawat sakripisyo ni Talia ay tila naging isang madilim na komedya kung saan ang mga kontrabida ang siyang nagpapakasasa sa bunga ng kanyang dugo at pawis. Ngunit ang mas matinding takot na nararamdaman ni Talia ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Angelica. Ang balak ni Amalia na dalhin ang bata sa isang pasilidad ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang iligtas ang kanyang anak bago pa tuluyang mawala ang pagkakataong ito. Kinahapunan, dumating si Attorney Mateo sa mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta abogado. Siya ang tanging pag-asa na pinanghahawakan ni Talia. Habang abala sina Amalia at Leticia sa pagpili ng mga bulaklak para sa darating na okasyon, inutusan ni Amalia si Tala na dalhan ng merienda ang abogado sa library. Nang makapasok si Talia sa loob ng library, ang amoy ng mga lumang libro at leather na upuan ay bumalot sa kanya. Ipinatong niya ang tray sa mesa ng walang ingay. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Alam ko na ang balak nila, Talia. Ang mahinang bulong ni Mateo habang nagkukunwaring nagbabasa ng dokumento. Nalaman ko mula sa isang kontak sa munisipyo
na may inihahanda silang commitment papers para kay Angelica. Balak nilang gawin ito sa gabi mismo ng anibersaryo. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang ballpen mula sa mesa at mabilis na isinulat sa isang pirasong scratch paper. Kailangan ko ng tulong mo. Ilalabas ko ang mga ebidensya ng panglalaki ni Leticia at ang mga pekeng pirma ni Amalia sa harap ng lahat. Pero kailangan kong masiguro na ligtas si Angelica. Tumango si Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso. Gagawin ko ang lahat, Talia. Mayroon na akong contact sa military intelligence. Kapag lumabas ang katotohanan, hindi lang sila mawawala ng pera. Haharap sila sa kasong falsification of public documents at child abuse. Ngunit kailangan natin ng tiyempo. Huwag kang gagawa ng hakbang hanggat hindi ko ibinibigay ang senyas. Sa gitna ng seryosong usapan, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa labas ng pinto. Agad na tumahimik ang dalawa. Mabilis na kinuha ni Talia ang tray at yumuko. Muling nagbalat kayo bilang isang piping katulong. Bumukas ang pinto at pumasok si Rudy. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo, bakas ang hindi magandang tulog at ang epekto ng labis na pag-inom. Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos ay kay Talia na nakatayo sa gilid. Attorney, tapos na ba ang mga papeles ni Leticia? Gusto ko nang matapos ito para hindi na ako kinukulit ni Mama. Ang sabi ni Rudy, ang boses ay puno ng pagkapagod. May ilang detalye pa tayong inaayos, Mr. Santos. Siguraduhin nating malinis ang lahat para walang maging problema sa huli. Sagot ni Mateo ng may kapansin-pansing kalamigan. Tiningnan ni Rudy si Talia. May kung anong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang halo-halong pagdududa at tila pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Tala, lumabas ka na. Iwan mo na kami ni attorney. Yumuko si Talia at dahan-dahang lumabas. Ngunit bago niya maisara ang pinto, narinig niya ang tanong ni Rudy na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Attorney, totoo ba ang sabi ng mga tao na ang mga sundalong nawala sa Mindanao may pagkakataon pa bang makitang buhay kahit ideklara na silang patay? Ang katahimikang sumunod ay tila isang walang hanggang kawalan. Sa loob ng dibdib ni Talia, ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso ay naramdaman ng sakit para sa lalaking ito. Ngunit agad iyong natakpan ng alaala ni Angelica na nakakulong sa madilim na bodega. Bakit ngayon ka lang nagtatanong, Rudy? Bakit kailangan mong hintaying maging abo ang lahat bago mo hanapin ang apoy? Habang naglalakad palayo sa library, nasalubong ni Talia si Leticia sa pasilyo. Ang babae ay tila isang reynang naglalakad sa kanyang palasyo, ngunit ang kanyang mga mata ay panay, ang sulyap sa kanyang cellphone. Nakita ni Talia ang pagpasok ng isang mensahe. Nasa labas ako mamaya. Siguraduhin mong may dala kang pera. Ang bitak sa kanilang pundasyon ay uent-unti nang lumalaki. Ang bagyong paparating ay hindi lang wawasak sa kanilang mga plano, kundi magdadala ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang katanungan ang nanatili sa isipan ni Talia. Magagawa ko bang protektahan ang aking anak kapag ang lahat ng lihim ay sumabog na sa aming mga mukha? Hindi lang basta pasilidad ang pagdadalhan natin sa batang yan, Leticia. Sisiguraduhin nating hinding-hindi na siya makakalabas doon para wala nang magpapaalala sa amin sa malas na nakaraan. Ang boses ni Amalia ay parang gapang ng ahas sa madilim na pasilyo ng mansyon. Sa loob ng kwarto ng matanda, habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga kurtina, naramdaman ni Talia ang lamig na dumaan sa kanyang gulugod. Hindi lang pala simpleng pag-abandona ang balak ng matandang ito. Nais nilang ilibing ng buhay si Angelica sa loob ng isang madilim na institusyon. Nang makaalis si Amalia upang magmeryenda sa garden, mabilis na kumilos si Talia. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Ayon sa nalaman niya mula kay Manang Rosa, sa loob ng isang antigong baul sa ilalim ng kama ni Amalia, itinatago ang mga tropeyo ng matanda, kabilang na ang mga dokumentong ninakaw mula sa mga gamit ni Talia
bago ito ideklarang patay. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at makintab na sahig. Sa ilalim ng kama, sa gitna ng mga alikabok na tila mga anino ng nakaraan, nahanap niya ang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya ang kanyang sariling medalya ng kagitingan, ang kanyang military ID at ang isang sulat na hindi kailanman nakarating sa kanya. Isang sulat mula sa kanyang yumaong ama na nagsasabing binayaran na nito ang lahat ng utang ni Amalia bago pa siya umalis. Naramdaman ni Talia ang pagsikip ng kanyang dibdib, ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng perang ipinadala niya para bayaran ang utang ay napunta lamang sa luho ni Amalia. Pinaglalaruan siya ng mga demonyong ito mula pa noong una. Ngunit bago pa man niya maitago ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit, narinig niya ang tunog ng mga gintong tsinelas na papalapit. Pagkatapos ay ang boses ni Leticia. "Mami, bakit bukas ang pinto mo? Wala nang oras para lumaba." Mabilis na isiniksik ni Talia ang kanyang sarili sa loob ng malaking closet na puno ng mga mamahaling damit ni Amalia. Ang amoy ng matapang na pabango at mothballs ay tila sumasakal sa kanya. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto ng closet, nakita niya ang pagpasok ni Leticia at ng isang lalaki, si Ben. "Sigurado ka ba rito, Leticia? Mapanganib itong ginagawa natin sa loob mismo ng bahay ni Rudy," bulong ni Ben habang hinahawakan ang baywang ni Leticia. "Huwag kang matakot. Tulog si Rudy sa opisina niya dahil sa sobrang pag-inom. Kailangan nating mahanap ang susi ng vault," sabi ni Mommy. "Narito lang yon sa loob ng baul," sagot ni Leticia nang may halong panggigigil. Napatigil ang hininga ni Talia nang makita niyang lumuhod ang dalawa sa mismong lugar kung saan siya nanggaling kanina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na baka makatawag ng pansin. Sa kanyang kaba, hindi niya napansin na ang isang lumang barya sa loob ng kanyang bulsa ay dahan-dahang dulas hanggang sa tumama ito sa sahig ng closet. Ang tunog ng barya na tumama sa kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng kanilang bulungan. "Ano yon? May tao ba riyan?" Ang sigaw ni Leticia. Ang kanyang boses ay puno ng takot na nauwi sa galit. Mabilis na binuksan ni Leticia ang pinto ng closet. Bumulaga sa kanya ang isang nanginginig at maduming tala. "Ikaw, anong ginagawa mo rito?" "Piping sintusit ako," bulyaw ni Leticia. Hinila niya ang buhok ni Talia at sa pilitan itong inilabas mula sa closet. "Magnanakaw ka. Sinusubukan mong pagnakawan si Mami Amalia." Kinaladkad ni Leticia si Talia pababa ang hagdan habang sumisigaw ng tulong. Lumabas si Amalia mula sa kusina at si Rudy ay nagising mula sa kanyang opisina. Gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata. "Mami, Rudy, itong katulong na ito, nahuli ko sa loob ng kwarto nyo. Kinakalkal ang mga gamit nyo." Pagsisinungaling ni Leticia habang itinutulak si Talia sa sahig sa harap nilang lahat. "Magnanakaw ka. Akala ko ba, Rosa, ay mapagkakatiwalaan itong dinala mo?" Sigaw ni Amalia sabay hablot sa isang display na plorera at ibinato ito sa direksyon ni Talia. Ang plorera ay nabasag sa sahig. Ang mga piraso nito ay tumalsik sa braso ni Talia, nag-iiwan ng mga sugat na nagsimulang magdugo. Yumuko si Talia, ang kanyang mga kamay ay nakatukod sa sahig. Nararamdaman niya ang talas ng bawat piraso ng bubog. Ngunit mas masakit ang tingin ni Rudy. Isang tingin na puno ng pagkamuhi sa isang taong hindi naman niya kilala ang tunay na pagkatao. "Palayasin niyo na yan. Ngayon din," ang utos ni Rudy. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo mula sa anino ng hagdan. Si Angelica. Sa unang pagkakataon, ang bata ay hindi nagtago. Sa halip, humarang siya sa harap ni Talia. Ang kanyang maliliit na bisig ay nakadipa. Tila isang munting kalasag laban sa mga higante. Ang bata ay naglabas ng isang mahaba
at garalgal na tunog, isang pagsisikap na magsalita na nauwi sa isang masakit na tili ng pagprotekta. Ang kanyang mga mata, na dati ay blanko, ngayon ay nag-aapoy sa tapang para sa tanging taong nagparamdam sa kanya ng init. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Tumingin si Amalia sa bata. Pagkatapos ay kay Talia at isang nakakangilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto mong protektahan ang piping ito? Sige. Dahil sa ginawa mo, Tala, hindi lang ikaw ang parurusahan ko. Simula ngayong gabi, wala kayong kakainin ng batang iyan. At bukas na bukas din, may darating na susundo sa batang ito. Hindi na kayo muling magkikita. Ang malamig na banta ni Amalia. Ikinulong silang muli sa bodega. Sa loob ng madilim na silid, niyakap ni Talia ang nanginginig na si Angelica. Ang bawat patak ng dugo mula sa braso ni Talia ay humahalo sa mga luha ng kanyang anak. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundong ito sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal? Magagawa ko pa bang iligtas ang aking anak kung ang mga pinto ay tuluyan ng isinara sa amin? Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Talia ang mga dokumentong nakatago sa kanyang damit. Mayroon siyang bala, ngunit ang tanong ay kung aabot ba siya sa takdang oras bago tuluyang mawala si Angelica sa kanyang piling. Mabulok kayo riyan sa dilim. Iyan ang nararapat sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa nagpapakain sa kanila. Ang boses ni Amalia ay tila isang agunyas na nagmumula sa kabilang panig ng makapal na pinto ng bodega. Kasunod nito ay ang tunog ng mabigat na kadena na isinasara at ang pag-ikot ng susi na tila nagtatakda ng katapusan ng kanilang kalayaan. Sa loob ng silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa maliit na siwang sa ilalim ng bubong na tumatama sa mukha ni Talia na basa ng luha at pawis. Nayakap ni Talia si Angelica nang mahigpit, hindi inintindi ang hapdi ng sugat sa kanyang braso mula sa nabasag na florera. Naramdaman niya ang malapot na dugo na tumutulo sa kanyang balat, isang mainit na paalala ng kalupitang dinaranas nila sa loob mismo ng tahanang itinayo ng kanyang pagsisikap. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat paghinga ni Angelica ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ang bata ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang maliliit na kamay ay nakakapit sa kanyang dumi-duming damit. Tila natatakot na sa isang kisap mata ay mawala muli ang tanging taong nagbigay sa kanya ng init. Dahan-dahang inilabas ni Talia mula sa kanyang dibdib ang mga dokumentong kinuha niya sa silid ni Amalia. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tiningnan niya ang kanyang military ID. Ang mukha niya roon, bata pa, puno ng pag-asa at walang bakas ng pait, ay tila isang estranghero sa babaeng nakalugmok ngayon sa bodega. Hinaplos niya ang kanyang medalya ng kagitingan. Ironic na ang simbolong ito ng kanyang katapangan sa giyera ay itinatago ng mga taong duwag na harapin ang katotohanan. Ma. Ang mahinang tinig ni Angelica ay muling bumasag sa katahimikan. Ang bata ay tumingin sa kanya at sa unang pagkakataon, may nakita si Talia na hindi takot kundi determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Itinaas ni Angelica ang kanyang maliit na daliri at dahan-dahang hinaplos ang pilat sa mukha ni Talia. Tila sinasabing naiintindihan niya ang lahat. Nang dumaan ang hating gabi, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa likod ng bodega. Isang maliit na pinto na ginagamit para sa mga kagamitan sa garden ang dahan-dahang bumukas. Si Manang Rosa yon, bitbit ang isang maliit na flashlight at isang susi. Bilisan niyo, Talia, habang mahimbing ang tulog nila dahil sa sobrang pag-inom ng wine. Bulong ng matanda. Nasa labas si Attorney Mateo. Naghihintay siya sa dulo ng bakuran. Sa tulong ni Manang Rosa, nakalabas si Natalia at Angelica.
Ang lamig ng hangin sa gabi ay humahalik sa kanilang balat. Isang matamis na paunang patikim ng kalayaan. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng bakuran, nakatayo si Mateo. Nang makita niya ang kalagayan ni Talia, ang sugat sa braso, ang dumi sa damit, at ang matamlay na hitsura ni Angelica, naramdaman ni Talia ang pagbabago sa ekspresyon ng abogado. Ang galit at habag ay nagtagpo sa mga mata ni Mateo. Mabilis na lumapit si Mateo at hinubad ang kanyang jacket upang ibalot kay Angelica. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Talia, isang mahigpit at mainit na hawak na tila nagsasabing hindi na siya mag-isa. Ito na ang lahat, Mateo. Bulong ni Talia, ang kanyang boses ay paos at nangangatog. Iniabot niya ang mga dokumento at ang medalya. Ang sulat ng tatay ko. Pinatutunayan nito na walang utang si Amalia. Pinagnanakawan nila ako sa loob ng 5 taon. At ang commitment papers ni Angelica, gusto nilang itapon ang anak ko na parang basura. Binasa ni Mateo ang mga dokumento sa pamamagitan ng maliit na flashlight. Ang kanyang panga ay nagngit-ngit. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon, Talia. Hawak ko na ang lahat. Ang falsification of documents, ang illegal detention, at ang child abuse. Bukas sa gabi ng anibersaryo, wawakasan natin ang kanilang kasinungalingan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tumingin si Mateo kay Talia at sa ilalim ng dilim, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang punasan ng isang patak ng luhang dumadaloy sa pisngi nito. Bukas, hindi ka na magtatago sa ilalim ng pilat na yan, ang mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pangako. Bukas, babalik ka bilang ang tunay na Talia Santos at hinding-hindi na nila kayo muling masasaktan. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang pag-asa. Ang presensya ni Mateo ay tila isang muog na nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang huling laban. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na pangako ng pagsasama na mas malalim pa sa pagiging abogado at kliyente. Kailangan nyo nang bumalik sa loob bago pa sila magising, paalala ni Manang Rosa. Bago bumalik sa bodega, lumingon si Talia kay Mateo. Salamat, Mateo. Salamat sa paniniwala sa isang multong katulad ko. Hindi ka multo, Talia, sagot ni Mateo. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Nang muling maisara ang pinto ng bodega, hindi na nakaramdam ng takot si Talia. Niyakap niya si Angelica at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mga yabag ng mga manggagawa na nagsisimula ng mag-ayos para sa malaking party bukas. Ang tunog ng mga martilyo na tumatama sa kahoy at ang pagbukas ng mga tela ay tila mga hakbang patungo sa kanilang paglaya. Bukas, ang mansyong ito na itinayo sa kasinungalingan ay magiging saksi sa pagguho ng pamilyang Santos. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, magagawa ko bang patawarin ang mga taong kumuha ng 5 taon ng aking buhay o ang puot ay mananatiling lason sa aking puso? Habang ang buong bahay ay naghahanda para sa isang gabi ng karangyaan, isang mas malaking bagyo ang unti-unti nang nabubuo sa loob ng bodega. Isang bagyong dala ng katotohanang handa ng sumabog. Makinang na mga dekorasyon, mamahaling mga bulaklak, at ang amoy ng imported na pabango na humahalo sa halimuyak ng litson. Ngunit para kay Talia, ang mansyong ito ay tila isang kabaong na pinalamutian lamang ng ginto. Ang buong bahay ay abala. Maririnig ang walang tigil na pagpukpok ng mga martilyo sa labas habang itinatayo ang entablado sa malawak na garden. Ang mga tauhan mula sa catering ay pabalik-balik. Bit-bit ang mga pilak na kubyertos na kumikinang sa ilalim ng araw. Ito ang araw ng anibersaryo ni na Rudy at Leticia. Isang pagdiriwang ng pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng isang libingang walang bangkay.
Bilisan mo ang paglilinis dyan, Tala. Siguraduhin mong wala kahit isang bakas ng alikabok sa mga upuan sa garden. Darating ang mga opisyal ng munisipyo at ang mga matatandang mayayaman sa probinsya. Ayokong mapahiya. Ang sigaw ni Amalia habang naglalakad sa gitna ng sala. Nakasuot na ang matanda ng kanyang bestidang yari sa mamahaling sutla at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na may malaking diamante. Alam ni Talia ang kwintas na yon. Iyon ang huling pamanang alahas ng kanyang sariling ina na kinuha ni Amalia bilang garantiya nung una siyang umalis. Ngayon, suot ito ng matanda nang walang anumang bahid ng hiya. At ikaw, piping sinto-sinto, baling ni Amalia kay Leticia na kasalukuyang nag-aayos ng buhok. Siguraduhin mong hindi lalabas ang batang iyan sa bodega habang nandito ang mga bisita. Sabihin mo kay Rosa na lagyan ng doble na trangka ang pinto. Ayokong makita ng mga tao ang batang mukhang basahan na yan sa gitna ng party. Nanatiling nakayuko si Talia habang nagpupunas ng mga dekorasyong kristal. Ang bawat hagod ng basahan niya ay puno ng pait. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang maliit na USB drive na ibinigay ni Mateo kagabi. Iyon ang magsisilbing mitya ng pagsabog. Nang dumaan ang hapon at nagsimula nang dumating ang mga unang bisita, inutusan si Talia na tumulong sa pag-aayos ng mga technical equipment sa tabi ng malaking screen sa garden. Doon, habang ang mga tao ay abala sa pag-uusap at pag-inom ng wine, palihim na isinaksak ni Talia ang USB sa likod ng video player na gagamitin para sa special tribute ni Rudy at Leticia. Sa isang sulok, nakita niya si Rudy. Nakasuot ito ng isang puting barong, nakikipagkamay sa mga bisita at may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit napansin ni Talia ang panginginig ng mga kamay nito tuwing may magbabanggit sa pangalan ng yumaong asawa. Si Rudy ay isang lalaking kinakain ng kanyang sariling konsensya. Ngunit mas pinipili ang ginhawa kaysa sa katotohanan. Ang ganda talaga ng bahay niyo, Amalia. At itong si Rudy, napakaswerte sa bagong asawa. Sabi ng isang matandang babaeng bisita. Ang boses ay puno ng paghanga. Humalakhak si Amalia. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila gasgas ng kuko sa pisara para kay Talia. Siyempre naman, alam mo naman kami, pamilyang may takot sa Diyos. Kahit masakit ang nangyari kay Talia, kailangang magpatuloy ang buhay. Inalagaan namin ang alaala niya at heto, pinagpala kami ng ganitong karangyaan. Lihim na napakuyom ang kamao ni Talia. Gaslighting at its finest. Ang sining ng pagbabaligtad ng katotohanan upang magmukhang banal ang mga demonyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng bodega bago magsimula ang main program. Nakita niya si Angelica sa loob, nakaupo sa sahig at yakap ang tahitahing manika. Ang bata ay tahimik, tila ramdam ang bigat ng panganib sa labas. Kumatok si Talia ng mahina. Isang ritmo na silang dalawa lang ang nakakaalam. Nakita niyang lumingon ang bata at ngumiti ng bahagya. Iyon ang golden moment ni Talia sa gitna ng bagyo. Isang maliit na ngiti na nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat. Bumalik si Talia sa gitna ng karamihan upang magsilbi ng mga inumin. Ang garden ay maliwanag na maliwanag, puno ng tawanan at musika. Si Leticia ay nakatayo sa gitna ng entablado, nagpapapicture sa mga bisita, suot ang isang pulang bestida na tila sumisimbolo sa dugo ng mga taong inapakan niya upang marating ang kinalalagyan niya. Ngunit habang naglalakad si Talia, bitbit ang tray ng mga baso, isang matandang kamag-anak ng mga Santos ang humarang sa kanyang daan. Ang matandang babae ay naniningkit ang mga mata. Tila sinusubukang alalahanin ang isang bagay na matagal nang binaon sa limot. Teka, ikaw. Ang paos na tinig ng matanda ay naging dahilan upang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Talia. Hinawakan ng matanda ang braso ni Talia at inilapit ang mukha nito.
Amalia, halika rito. Itong katulong mo, ang mga mata niya. Parang nakita ko na ang mga matang ito noon. Lumingon si Amalia. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng panganib. Ang musika sa paligid ay tila humina sa pandinig ni Talia. Ang bawat bisita ay nagsimulang tumingin sa kanilang direksyon. Ano bang sinasabi mo, Tia Ines? Pipi yan at galing sa malayo. Sagot ni Amalia habang mabilis na lumalapit. Hindi. Ang titig na yan. Ang kislap ng mga matang yan. Kamukhang kamukha ng mga mata ni Talia bago siya umalis papuntang Mindanao. Giit ng matanda habang pilit na itinataas ang baba ni Talia upang makita ng maayos sa ilalim ng mga garden lights. Naramdaman ni Talia ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang bawat segundo ay tila isang mitya na malapit nang matapos. Nakita niya ang pagdududa na uent-unting gumagapang sa mukha ni Amalia at ang kaba sa mga mata ni Rudy na nakatayo hindi kalayuan. Tala, magpakita ka nga sa akin ng maayos. Ang malamig na utos ni Amalia habang iniaabot ang kamay upang hawiin ang buhok na nakatakip sa mukha ni Talia. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagpapanggap? O ito ang magsisilbing hudyat para sa mas maagang pagpapasabog ng katotohanan? Naramdaman ni Talia ang malalamig na daliri ni Amalia na dahan-dahang dumidikit sa kanyang pisngi. Ang bawat segundo ay tila isang mitya ng dinamitang unti-unti nang nauubos. Ang hininga ng matanda na amoy mamahaling wine at pagkain ay tumatama sa kanyang muka habang pilit na inaaninag ang kanyang mga mata sa ilalim ng makulay na mga garden lights. Tala, magpakita ka nga sa akin ng maayos. Ang malamig na utos ni Amalia. Bago pa man tuluyang maihawi ng matanda ang buhok ni Talia, mabilis na kumilos ang kanyang instinct bilang isang sundalo. Sinadya niyang ihilig ang kanyang katawan sa gilid dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak ang hawak niyang tray. Ang tunog ng mga basong kristal na nagtatamaan at nagkakabasag-basag sa sementadong sahig ay bumasag sa atensyon ng lahat. Ang mga piraso ng bubog ay tumalsik sa paligid, kasabay ng pagtalsik ng kulay pulang wine sa laylayan ng mamahaling bestida ni Leticia. Ay, kabayo! Ang bestida ko! Ang matinis na tili ni Leticia na naging hudyat ng kaguluhan. Pesteng katulong ito. Napakatanga. Ang bulyaw ni Amalia, nakalimutan ang kanyang hinala dahil sa galit. Tingnan mo ang ginawa mo. Nakakahiya sa mga bisita. Mabilis na lumapit si Leticia at itinulak si Talia sa balikat. Talagang wala kang kwenta. Alam mo bang mas mahal pa itong damit ko kaysa sa buong buhay mo? Layas! Doon ka sa likod, malapit sa basurahan. Huwag kang magpapakita rito hanggat hindi kita tinatawag. Yumuko si Talia ng napakababa. Itinatago ang isang lihim na ngiti sa gitna ng kanyang pagpapanggap. Ang pagkakamaling iyon ang nagligtas sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, tila isang takot na hayop habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan tungkol sa pipi at lampang katulong. Habang naglalakad palayo sa nagniningning na garden, naramdaman ni Talia ang bigat ng bawat hakbang. Ito na ang huling pagkakataon na siya ay yuyuko sa mga taong ito. Sa dilim ng likod bahay, malapit sa imbakan ng mga kagamitan, nakatayo si Mateo. Ang anino nito ay tila isang muog ng kaligtasan sa gitna ng bagyo. Handa ka na ba? Ang mahinang tanong ni Mateo. May bitbit itong isang itim na bag. Tumango si Talia. Sa loob ng maliit na banyo ng mga tauhan, sinimula ni Talia ang kanyang pagbabago. Kinuha niya ang basang bimpo at dahan-dahang nilinis ang uling at dumi sa kanyang mukha. Sa bawat kuskus niya, unti-unting lumilitaw ang tunay niyang kulay, ang balat na hinubog ng araw ng Mindanao at ang pilat na simbolo ng kanyang sakripisyo. Inalis niya ang kanyang luma at punit-punit na damit katulong. Inilabas niya mula sa bag ang kanyang puting militar na uniform, ang uniformeng sumisimbolo sa kanyang dangal
bilang isang army nurse. Habang isinusuot niya ang bawat piraso, tila bumabalik ang kanyang lakas. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila pagpapatibay ng kanyang desisyon. Nang isuot niya ang kanyang cap at tingnan ang kanyang sarili, sa maliit at basag na salamin, hindi na si Tala ang nakita niya. Ang nakaharap sa kanya ay si Talia Santos, isang ina, isang asawa, isang sundalo, isang multo na handa ng maningil. Golden moment, ang sandaling hinawakan niya ang kanyang medalya ng kagitingan at ikinabit ito sa kanyang dibdib. Ang metal ay malamig sa kanyang daliri, ngunit ang init ng katarungan ay nag-aapoy sa kanyang puso. Tumingin siya sa salamin at hinarap ang sarili niyang mga mata. Mga matang hindi napiping saksi, kundi mga matang magpapabagsak sa isang kaharian ng kasinungalingan. Sa labas, nagsimula na ang main program. Ang malakas na boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. At ngayon, mga kaibigan, ating panoorin ang isang espesyal na video tribute para sa ating maningning na mag-asawa, Rudy at Leticia Santos. Nagdilim ang garden at tanging ang malaking screen na lang ang nagbibigay ng liwanag. Ang mga bisita ay humawak sa kanilang mga baso, handang mapanood ang isang pekeng kwento ng pag-ibig. Ngunit sa likod ng entablado, nakatayo si Talia. Ang kanyang anino ay mahaba at matikas. Narinig ni Talia ang pagsisimula ng video, ngunit hindi ang pamilyar na musika ang lumabas. Ang katahimikan ng mga bisita ay napalitan ng mga bulungan na nauwi sa mga singhap ng pagkagulat. Ang plano ay nagsimula na. Huminga ng malalim si Talia. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na militar sa semento ay tila isang marcha ng kamatayan para sa mga taong nasa loob. Ang bawat hakbang ay may bigat. Bawat galaw ay may layunin. Handa ka na bang makita ang multo mo, Rudy? Handa ka na bang harapin ang katotohanang ibinaon niyo sa putikan? Hindi ang matatamis na ngiti ni na Rudy at Leticia ang bumulaga sa malaking screen sa gitna ng garden. Sa halip na romantikong musika, ang boses ni Leticia na puno ng pagmamalaki at pagtatraidor ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Isang video ng lihim na pagkikita ni na Leticia at Ben ang bumulaga sa lahat. Kitang-kita ang pagpapalitan nila ng pera at ang plano nilang limasin ang huling sentimo ni Rudy bago sila tumakas. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng pamipeke ni Amalia sa death certificate ni Talia. Ang mga numero, ang mga pekeng pirma, at ang listahan ng mga perang nakuha nila mula sa militar ay isa-isang lumabas sa screen na tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng pamilya Santos. Ang kaninang masayang tawanan ng mga bisita ay napalitan ng nakakangilong katahimikan na sinundan ng malakas na bulungan ng mga kapitbahay at opisyal. Ang mabait na si Amalia Maria at ang matapat na si Rudy ay naging sentro ng kahihiyan sa loob lamang ng ilang minuto. Ano ito? Rudy! Patayin niyo ang screen! Sinisiraan kami! Ang tili ni Amalia habang nanginginig ang buong katawan sa galit at takot. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamataas ay naging maputla, tila isang bangkay na nakalabas sa hukay. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, ang tunog ng mabibigat at matitigas na sapatos na tumatama sa sementadong sahig ay kumuha sa atensyon ng lahat. Mula sa madilim na bahagi ng garden, lumabas ang isang figura na nagpatahimik maging sa hangin. Nakatayo doon si Talia Santos, hindi ang piping katulong na si Tala, kundi ang isang sundalong nagmula sa kamatayan. Ang kanyang puting uniforme ay nagniningning sa ilalim ng mga garden lights at ang kanyang medalya ng kagitingan ay kumikinang sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katarungan. Buhay ang multong pinatay niyo para sa pera. Ang boses ni Talia ay matatag at malakas na tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon.
Napabitaw si Rudy sa kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng kanyang pagguho. Talia, buhay ka? Paanong? Ang kanyang boses ay nangangatog. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa sobrang takot. 5 taon akong nagtiis sa Mindanao habang ninanakaw niyo ang bawat patak ng pawis at dugo ko. Patuloy ni Talia habang dahan-dahang lumalapit sa entablado. Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa paggawa ng pekeng papeles? Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong ubusin ang kinabukasan ng anak ko? Mabilis na sumugod si Leticia. Ang mukha ay puno ng pait. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isang impostor yan. Isang katulong lang yan na nagpapanggap. Tumingin si Talia kay Leticia nang may matinding hamon. Ang singsing na suot mo, Leticia, ay isinanla mo na kay Ben para pambayad sa bisyo niya. Ang kwintas na suot ni Amalia ay sa nanay ko. Lahat ng nakikita niyo rito, ang mansyong ito, ang pagkain sa mesa niyo, ay galing sa buhay na kinuha niyo sa akin. Lumapit si Rudy, pilit na hinahawakan ng galamay ng uniforme ni Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi, isang huling pagtatangka na gamitin ang dating pag-ibig ni Talia upang iligtas ang kanyang sarili. Talia, asawa ko. Patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Si Mama ang may gusto ng lahat ng ito. Mahal pa rin kita. Bumalik ka na sa amin. Ito ang golden moment ng gabi. Walang alinlangan na tinabig ni Talia ang kamay ni Rudy. Huwag mong hahawakan ang uniformeng ito. Wala kang karapatang tawagin akong asawa matapos mong hayaang matulog sa bodega ang sarili mong anak habang nagpapakasasa ka sa luksuryang ito. Rudy, huli na ang lahat. Hindi na pag-ibig ang dala ko rito, kundi paniningil. Sa sandaling iyon, pumasok si Attorney Mateo kasama ang ilang mga sundalo at pulis. Mula sa military intelligence, ang kalansing ng mga posas ay umalingaw-ngaw sa paligid. Isang musika para sa katarungang matagal nang naantala. Mrs. Amalia Santos, Mr. Rudy Santos at Miss Leticia, inaaresto kayo sa mga kasong falsification of public documents, malversation of funds, illegal detention, at child abuse. Ang dahan-dahang pahayag ni Mateo habang nakatingin ng may paggalang kay Talia. Nagsimulang magkagulo. Sinubukan ni Leticia na tumakbo, ngunit mabilis siyang naharangan ng mga pulis. Si Amalia ay bumagsak sa sahig, humihingal at nagkukunwaring inaatake sa puso, ngunit walang sinumang bisita ang lumapit upang tumulong. Ang mga dating kaibigan nila ay ngayon ay nakatingin ng may pandidiri. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling kalmado si Talia. Tinalikuran niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Manang Rosa na dahan-dahang inalalayan si Angelica palabas mula sa madilim na bodega. Nang makita ni Angelica ang kanyang ina, ang tunay na Talia na nakasuot ng nagniningning na uniforme, ang bata ay hindi na natakot. Binitawan ni Angelica ang kanyang manika at mabilis na tumakbo patungo kay Talia. "Mama! Mama ko!" Ang tinig ng bata ay malinaw at puno ng pananabik. Isang tunog na nagpabagsak sa huling pader ng dusa sa puso ni Talia. Yumakap ang dalawa sa gitna ng nagniningning na garden. Wala nang anino, wala nang dilim. Ang mansyong ito ay maaari nilang mawala. Ang pera ay maaaring maubos, ngunit ang katotohanan at ang kanilang muling pagkakasama, ang tunay na kayamanan na hindi na muling mananakaw ng sinuman. Mula sa malayo, nakatingin si Mateo sa mag-ina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Ngunit sa gabing ito, ang katarungan ay naging mas maliwanag pa sa anumang bituin sa langit. Ang mansyon na dati ay puno ng mapagpanggap na tawanan ay binalot na ngayon ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakabingi,
kundi nagbibigay ng kapayapaan. Sa labas, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay unti-unti nang naglalaho sa dilim, bitbit ang mga taong naging anino sa buhay ni Talia sa loob ng 5 taon. Ang bawat gulong na umiikot palayo ay tila nagtatanggal ng bigat sa dibdib ni Talia. Nakatayo si Talia sa gitna ng sala, hawak ang kamay ni Angelica. Ang bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri, tila natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang na maglalaho sa pagsapit ng umaga. Ngunit ang init ng balat ng kanyang ina at ang amoy ng malinis na uniforme nito ay sapat na patunay na tapos na ang gabi ng pagdurusa. "Mama, aalis na po ba tayo rito?" Ang mahinang tanong ni Angelica. Ang kanyang boses, bagamat garalgal pa rin, ay may kalakip ng lakas na hindi narinig noon. Yumuko si Talia at hinalikan ng noo ng kanyang anak. "Oo, anak. Hahanap tayo ng lugar na tunay na atin. Isang lugar na walang bodega, walang dilim, at puno ng liwanag." Sa labas ng pinto, nakatayo si Attorney Mateo. Inalis na nito ang kanyang coat at bahagyang nakatupi ang mga manggas ng kanyang polo. Ang kanyang hitsura ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan para sa mag-ina. Nilapitan niya sila nang may pag-iingat, tila ayaw mabulabog ang sagradong sandali ng dalawa. Nakahanda na ang sasakyan, Talia. Dinala na ni Manang Rosa ang ilang mahahalagang gamit nyo sa pansamantalang matitirhan nyo, ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. "Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito," sagot ni Talia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. "Wala kang dapat bayaran, Talia. Ang makita kayong malaya at ligtas, sapat na yon para sa akin," tugon ni Mateo. Bahagya niyang hinawakan ang balikat ni Talia, isang simpleng galaw na nagparamdam kay Talia na sa wakas, mayroon na siyang katuwang sa pagharap sa bukas. Sa huling pagkakataon, lumingon si Talia sa mansyon. Nakita niya ang mga nagkalat na baso, ang mga natumbang dekorasyon, at ang di matatawarang luho na itinayo sa kanyang dugo. Wala siyang nararamdamang panghihinayang na iwan ng lahat ng iyon. Ang tunay na kayamanan ay ang batang nasa tabi niya at ang dangal na muli niyang nabawi. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng korte at ang mga balita tungkol sa pagkakakulong nina Amalia, Rudy at Leticia ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, malayo sa ingay ng lungsod, isang maliit na puting bahay na may malawak na bakuran ang naging bagong kanlungan ni Natalia at Angelica. Isang hapon, habang nagtatanim si Talia ng mga rosas sa garden, narinig niya ang tawanan ni Angelica mula sa loob ng bahay. Kasama ng bata, si Manang Rosa, na ngayon ay tumatayong lola sa kanila. Ang tunog ng tawa ni Angelica, isang tunay, malakas, at malayang tawa, ay tila musika na nagpapagaling sa bawat pilat sa puso ni Talia. Dumating ang sasakyan ni Mateo. Hindi na siya dumarating bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan, at marahil, higit pa doon. May bitbit siyang mga libro para kay Angelica at isang bungkos ng paboritong bulaklak ni Talia. "Kumusta ang mga rosas natin?" biro ni Mateo habang tumatabi kay Talia sa garden. "Katulad namin." Unti-unti na silang namumukadkad, mangingiting sagot ni Talia. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at sa pagkakataong ito, hindi siya natakot na ipakita ang kanyang pilat. Alam niyang ang pilat na yon ay hindi simbolo ng kapangitan, kundi simbolo ng isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Talia. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon, ang kanilang mga anino sa damuhan ay nagtagpo. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangako ng isang bagong simula. Isang simula
na hindi na kailangang magtago sa dilim. "Handa ka na ba para sa hapunan?" tanong ni Mateo. "Handa na ako sa lahat, Mateo. Basta't kasama ko ang anak ko at kasama kita," sagot ni Talia. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang langit. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa wakas, ang multo ng nakaraan ay napalitan na ng isang buhay na puno ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang agos ng ilog patungo sa dagat. Sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan sa labas ng lungsod, ang ingay ng karangyaan ay napalitan ng kalansing ng mga kadena at ang mabigat na katahimikan ng pagsisisi. Si Amalia ay matanda na at tila uunti-unti nang kinakain ng sarili niyang kapaitan, habang si Rudy ay nananatiling nakayuko, dala ang bigat ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kahangalan. Si Leticia naman ay naiwan sa sarili niyang mundo ng galit, binalot ng anino ng mga taong dati ay ginamit niya para sa sariling interes. Ang hustisya ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng bawat gabi na kailangan nilang harapin ang kanilang mga sariling konsensya. Para kay Talia, ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay hindi madaling sagutin. Sa bawat oras na tinitingnan niya ang pilat sa kanyang mukha o ang mga marka sa katawan ni Angelica, bumabalik ang sakit. Ngunit sa isang payapang hapon sa Laguna, habang pinapanood niya ang kanyang anak na masayang nagdidilig ng mga halaman, nahanap niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang kanilang ginawa. Ang pagpapatawad ay ang desisyon na hindi nahayaang kontrolin ng galit ang kanyang kinabukasan. Binitawan niya ang puot hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kalayaan at para sa katahimikan ng isipan ni Angelica. Ang kapayapaan ay hindi na isang mailap na pangarap para sa mag-ina. Sa kanilang maliit na puting bahay, ang bawat sulok ay puno ng mga bagong alaala, mga tawa ni Angelica, na ngayon ay malinaw na muling naririnig, at ang mga kwento ni Manang Rosa tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang dating madilim na bodega ay pinalitan na ng isang silid na puno ng mga libro at liwanag, kung saan ang tanging tunog na maririnig sa gabi ay ang mahinhing paghinga ng isang batang wala nang kinatatakutan. Sa dulo ng hardin, nakatayo si Talia kasama si Mateo. Ang sikat ng dapit hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid, tila isang basbas mula sa langit. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Talia, isang mahigpit at tapat na hawak na nagpapatunay na ang pag-ibig ay maaari palang maging isang gamot sa mga sugat ng nakaraan. Walang kailangang pangako ng mga bituin. Ang sapat na presensya ng isa't isa sa bawat araw ay sapat na. Nahanap na ba natin ang kapayapaan, Talia? Ang mahinang tanong ni Mateo habang nakatingin sa papalubog na araw. Ngumiti si Talia, isang ngiting hindi na nagtatago ng anuman. Higit pa sa kapayapaan, Mateo, nahanap namin ang aming mga sarili. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw na tila kristal. Ang buhay ay maaaring magdala ng matitinding bagyo at ang mga taong inaasahan nating magbibigay ng proteksyon ay maaari ring maging mitya ng ating kapahamakan. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay isang sandata na hindi kailanman mapupurol at ang katarungan ay laging mahahanap ang daan patungo sa liwanag, gaano man ito katagal ibaon sa dilim. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakita ng yaman, kundi ang kakayahang tumayo muli ng may dangal matapos ang bawat pagkabigo. Nang dahan-dahang lumubog ang araw at lumitaw ang mga unang bituin, pumasok ang dalawa sa loob ng bahay kung saan naghihintay ang hapunan at ang mainit na yakap ng pamilya. Ang kwento ni Talia Santos ay hindi na isang kwento ng paghihiganti, kundi isang kwento ng muling pagsilang. At sa bawat tibok ng puso niya, nararamdaman niya ang isang pangakong hinding-hindi na maglalaho. Hanggat may pag-asa, palaging may bukas na naghihintay.